dapat sibakin na si Matibag dahil napakasinungaling, mga kababayan. Yan po yung ating pag-uusapan, pero kung bago lang kayo sa channel na ito, huwag kalimutang i-like ang video ito. Mga kababayan, huli po sa kanyang sariling bibig itong si Matibag. Nung palusot ni Matibag na hindi nila agent, kundi voluntaryo lamang umano itong inaresto sa Senado at sinasabing wala siyang barel, sinasabing hindi siya kasama sa mga agent na gustong pumasok sa loob ng Senado. Ngayon, mga kababayan, napatunayan na lahat na sinasabi ni Matibag at sinasabi ng asawa ng driver ay pawang kasinungalingan. Dahil ayon po sa report ng PNP, nagpositibo sa gunshot residue test itong driver na sinasabi ni Matibag na nahulihan po ng barel sa loob ng Senado at inaresto ng mga USAA sa loob ng Senado. Maraming ID na nakuha, kasama nga po yung kanyang ginamit bilang makapasok at nagpapakilalang di umano'y media. Ngayon, mga kabayan, dito natin nalaman na talagang striker ito, na talagang isa itong operatiba dahil po sa nalaman natin na resulta na ginawa ng PNP, mga kabayan. So ngayon, ano naman yung magiging palusot ni Matibag? Dahil ito, baka sabihin niya fake news ito. Galing na ito sa balita mismo ng GMA. Sinasabi nila kasi, no, ang mga vlogger daw ay gumagawa ng fake news. O ito, hindi ito fake news. At paano natin mapatunayan yung claim na yan na talagang nagkaroon ng barilan? Na sinasabi ni Matibag na hindi daw nagpaputok ang kanyang mga tauhan. Sinabi ni Bongbong Marcos, wala daw NBI. Sinabi ni Matibag, walang NBI. Sila daw po ay nandun lang sa GSIS at sila daw yung unang pinaputukan. Pero tandaan natin, warning shot para ibaba nila ang kanilang barel at para hindi naman maalarma yung mga security o yung USAA. So, pakinggan nyo ang kanilang kwentuhan. Hindi ko alam sa aning yung bubungan, nagkagulatan. Bababa pa rin, second day, atas ako. Pumutok siya, plus ka, pinutokan ko rin. Pasok yung anin. Ayun, nagkapalitan na ng putok. Pinutokan ko rin, ayun, nagkapalitan na ng putok. So, malinaw na talaga nandun yung operatiba ng NBI para po kay Senator Bato de la Rosa. At sinasabing walang baril. E tingnan nyo naman kung gaano kataas na mga dekalibreng baril yung hawak po ng mga NBI. And will equip mayroon silang mga nakasuot na protection sa kanilang katawan. Okay, so ayan po mga kabayan po natin. Paano po ito may deny ni Matibag? At paano yung sasabihin na driver lang? Pwede bang driver lang? Pwede bang hindi po siya miyembro ng NBI? Ngayon mga kabayan po natin, may hirap ito palusutan. Kaya tama lang, kung ako lang dapat lang na suspindihin o sibakin na si Matibag dahil sa kanyang napakasinungaling. Ang daming sinungaling Mantakin mo, wala daw silang agent na pinadala. Lahat sila na NBI agent, nasa hotel, nagbe-briefing. Pero ang daming NBI agent na nasa loob ng GSIS. So, sinasabi, dito sila dadaan para kunin si Senator Bato de la Rosa. Ito, punta naman natin ito, mga kabayan po natin. Yung sinasabi ni Matibag na mas may authority daw sila kumpara sa USAA. Siguro pag nasa labas, may authority sila. Diba? Pero pag nasa loob, may authority yung USAA dahil trabaho nila na i-secured yung pasilidad ng Senado. Kaya nga, USAA yung trabaho talaga nila is secured. Siguraduhin safe yung Senado, yung mga tao na nasa loob ng Senado. Senador man yan, reporter man yan, mga staff man yan, siguraduhin sila ay ligtas. So kung authority yung pag-uusapan, para sa akin, mas may authority yung USAA sa loob ng Senado. Sa labas, sila siguro may authority. Tingnan natin. Between OSAA and NBI, sa hierarchy po ng law enforcement, may mas law enforcement authority po ang NBI. Pangalawa pong punto, Ma'am Corina, nung Monday po na nandiyan kami sa Senate, naka-appoint pa lang po niya na Sergeant at Arms. Hiningi niya po yung numero ko. Sabi niya para magtawagan tayo kung may kailangan coordination.
Narinig ko po sa mga interview niya, ba't daw hindi ako nag-coordinate na may operations? Unang-una, kayo na nga po nagsabi, sinabi ko walang operation. So, mali din si Matibag. Kasi, kung ang magko-coordinate, dapat sila. Kasi sila yung may operation eh. Sila yung papasok sa loob ng Senado. Nandun sa loob ng Senado yung usaha eh. Siguro kung may tanong yung usaha, pwede. Pero yung punto na yon, the moment na yun na nagkainita na, nagbabarina na, siyempre napapaisip na yung usaha kung ano ang kanilang plano. So bakit pa magko-coordinate sa kanila? Bakit pa sasabihin kay Matibag ang plano na pagdidepensa ng usaha kung sila ay nagbabarina na? Kaya sa totoo lang, no, mahirap paniwalaan ang claim ni Mr. Matibag. Mahirap po para sa ordinaryong Pilipino na nakasubaybay sa lahat na sinasabi po ni Matibag. And sa ating pagpapatuloy, mga kabayan, puntahan natin itong dokumento, documentary video na galing po sa isang vlogger din. I think this is OFW. No, patungkol sa mga sinasabi ni Bongbong Marcos. Ito, i-play natin. Siguro may tama pa siya nito habang ginagawa niya to. Sabi niya, 2 oras at kalahati doon yung minomonitor ang sitwasyon sa Senado. Wow, what dedication, right? But after 2 hours of staring at the screen, tinawagan niya ang direktor ng NBI para magtanong, Kayo ba ay pumasok sa Senado? Teka, what exactly were you monitoring for 2.5 hours? Yung loading screen ng Netflix? Buong Pilipinas, nakatutok na sa live stream. Kahit na kami dito sa abroad, alam namin na nangyayari eh. May mga videos, may cellphone footages, pati nga Marites, alam na kung sinong pumasok. Ano yan, sir? Baka naman busy ka, kakasinghot na ipinagbabawal ng usok habang Grabe naman kasi 2 hours nakamonitor tapos sabihin mo na walang NBI na nasa loob. nagmamonitor. But don't blink just yet, because the script gets even more ridiculous. He claims there was no instruction to arrest Bato. Wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. Walang utos, walang mission, walang plano. Pero, umamin siyang Alam mo yung style ni BBM, walang pagkakaiba sa lahat ng kanyang mga sinasabi. So kaya nito kay PRRD, wala daw siyang utos. Wala talaga siyang, hindi siya yung nasa likod dito. Ang nangyari kay Pastor Kibuloy, wala rin siyang utos. Nasabi niya walang barel, walang tergas. Pero may barel, may tergas po yung pumasok. Ito naman, nasabi niya na hindi niya utos ito. Wala siyang kinalaman. Hindi mga nasa gobyerno yung gumawa sa Senado. So, sino yung mga nandun? NBI yung mga nandun eh. Grabe talaga sinungalingan ng BBM. Pucha. Nawagan niya ang NBI at sinabing, umalis na kayo dyan. Umalis na kayo dyan. So, if there was no operation, why did you tell them to leave? If there was no mission, what on earth was the NBI doing there? Ano yan? Nag-field trip lang sila sa Senado para mag-picture sa session hall? Yan, totoo yan, di ba? Sabihin mo na walang NBI, tapos bigla mo sabihin na umalis na kayo dyan. So talagang puno ng kasinungalingan po ang pinagagawa nila ngayon. And hindi na nila kayang pasinungalingan ngayon. Yung naging resulta nitong gunshot residue test na positibo na nagpaputok ang driver na sinasabi ni Matibag. At ang sinasabi na pinahawakan lang sa kanya. Pwede ba yan? Hahawakan mo lang tapos paputok mo. At alam mo na nagkaroon na nga ng tension. Ibaril yun, hahawakan mo. Eh, baka nga naman huhulihin ka. Diba? Kaya sigurado magkakaroon ng inspection. Magkakaroon ng, siguro pag isa-isa na inspection para kilalanin kung wala bang nakapasok na espiya sa loob. Tapos ikaw may baril kang hawak. Eh, talagang walang lusot itong driver na ito. Kaya sana kumanta yung driver at sabihin yung katotohanan. Ano yung plano nila? Paano siya nakapasok? Para magkaroon naman ng hustisya. Yung kanilang kasinungalingan na pinapakalat sa Senado na stage play daw. So ngayon, paano pa naging stage play ito? Baka sabihin nila, stage play kasi nga kasabwat ng USAA, itong driver ng NBI. Baka yun naman yung palusot ni Claire Castro. Diba?
Baka bukas mayroon namang bagong palusot si Claire Castro at makisisi na naman yan kay BP Sara at sa mga Duterte. Pusang gala talaga. So yun na po mga kabayan po natin. Kayo na pong bahala humusga. Kung ano man inyong komento, opinion, bukas po yung ating comment section. Maraming salamat and God bless mga kabayan.